Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Meron po tayong magandang balita pagkatapos po ng State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ito po ay tungkol sa isang bill na isinampa ng ating senador na si Tito Sen, no? At ito ay tungkol doon sa ating mga kumakayod araw-araw. Ipaliwanag natin ito sa simpleng Tagalog na siyempre lagyan natin ng konting kilite para hindi tayo uminit habang nag-uusap tungkol dito sa buwis. Ang bilis ng kilos nitong si Tito Soto kasi nagkaroon ng panawagan ng ating Pangulo na bawasan o palawakin yung sinasakop ng exemption sa mga income tax sa ating manggagawa. Dati kasi 250,000 ang income mo per annum o per year ay hindi ka sakop ng income tax na ipinapataw ng Internal Revenue. Pero ngayon sa proposal po ng ating sa mungkahin ng Pangulo at inaksyonan agad ng Tito Sen, ayan, may nagsampa siya ng isang panukalang batas, Senate Bill number 2338 na tinatawag na Expanded Income Tax Exemption of 2026. Napakagandang proposed bill ito. At sigurado ako madaming mga manggagawa ang matutuwa sa mabilis na pagkilos ng ating senador na si Tito Soto sa panawagan ng ating Pangulong BBM. Okay? Gusto niyang gawing tax-free. Ibig sabihin, walang bawas sa buwis ang mga kumikita ng hanggang 350,000 bawat taon o humigit kumulang ano yan nasa 29,000 ang sweldo mo kada buwan. So, ibig sabihin, kapag na-aprubahan nito, itong mungkahin ng Pangulo at inaksyonan ni Tito Soto sa January 1, 2027, malamang libre na sa tax yung 20,000 and below income. Okay, per month. So, bakit ginawa ito? Kasi pinanawagan nga, mismo ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Kumbaga, sumunod lang si Tito Sen sa utos ni Bossing. Yung tawagin natin Bossing dito, si President Ferdinand Marcos. No? Si Bossing, BBM, para magkaroon ng tinatawag na tax relief ang ating mga manggagawa. So, ang masasabi nyo dito? Mabagal ba? Mabilis kumilos ang ating kasalukuyang administrasyon? Wala pang isang linggo. Ito na ang Tito Soto. Tumatakbo, humahangos at nagsumiti ng isang bill sa kapakanan ng manggagawang Pilipino, mga ordinaryo, yung mga minimum wage earner or more, kasi 29,000 ang bracket nito no? Pababa. So, tax-free. Yan. Okay? So, para mas maintindihan po natin kung bakit kailangan to, silipin po natin ang batas. At ang tinatawag sa abogasya na legislative content. Okay? Ang kasalukuyan po kasing batas na sumasakop sa mga tax-free, yung mga exemption sa batas, yung train law po. Sa train law po, yung Republic Act 10963 in tax reform for acceleration and inclusion or train law ay 250,000 po yung exemption ng mga ordinaryong manggagawa sa tax. So, hindi sila pinapatawan ng tax kung mapapansin nyo yung mga nakikinig ngayon na manggagawa na maliit na sweldo. Di ba tax-free kayo? So, sa ilalim po ng batas na ito na naipasa, yung train law noong 2017, ang mga kumikita lang po ng hanggang 250,000 bawat taon ang libre. Libre sa income tax yan. 250,000. Pag lumagpas ka po ng 250,000, automatic po kinakaltasan ng sweldo mo ng 15% hanggang 20% yan. Depende sa bracket. So, kapag 250,000 and below, wala kang kaltas sa tax. So, yung sweldo mo buong buo ay naiuwi mo sa bahay at pambili mo na din ng bigas yun, di ba? Yung supposed to be dapat pinapataw ng BIR sa manggagawa na sumasweldo ng 250,000 and below. Kaso ito yung problema. Dahil nagtataasan ng bilihin mula kuryente, pamasahe, hanggang sa presyo ng sibuyas, bawang, kamatis, mantika,
nagkaroon ng mga taas sahod sa minimum wage. Okay, di ba? Siyempre, i-adjust mo yung sweldo. Tumataas yung bilihin, nagkakaroon ng inflation. Ang nangyari, dahil tumaas ng konti ang sweldo mo, pumasok ka ngayon doon sa taxable bracket, no? Kasi may bracket yan, 250 lang. Ang exemption and below, tumaas yung sweldo mo. So, mahigit 250,000 na. So, pumasok ka doon sa taxable bracket, yung imposable income. Pero ang totoo, wala ka naman totoong natipid kasi mas mahal na ang mga bilihin, di ba? Tumataas yung bilihin, tinaasan yung sweldo mo eh. Taas naman ng bilihin, di ba? Wala yung increase of income. So, tinatawag itong bracket creep sa ekonomiya. Bracket creep, no, sa economics. Tumataas ang numero ng sweldo mo pero mas maliit na ang nabibili nito. Nung nasa School of Economics pa ako, tawag namin dito yung purchasing power. Yung purchasing power mo nababawasan. Yung 100 piso before na maraming nabibili ay hindi na nakakabili ng kasing raming commodities or goods tulad nung araw na hindi pa tumataas ang mga bilihin. So, yung purchasing power, nababawasan. So, dito sa expanded income tax exemption of 2026, dito sa Senate Bill number 2338, no, na isinumiti nga nitong si Senator Tito Soto. Dito, ayon sa utos, no, sa SONA ni President Ferdinand Marcos Jr., at sabi ko nga, ang bilis ng kilos ni Tito Soto dito. Itataas po ang tax exempt ceiling mula 250,000 ginawang 350,000. Di ba ang ganda? So, ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kung ang sweldo mo ay nasa 29,000 pababa kada buwan, buo mo nang maiuwi ang sweldo mo nang walang bawas sa BIR simula noong 2020, simula sa January 1, 2027, tama? 2026 pa lang ngayon. So, effective January 1, 2027, if you are earning 29,000 per month or below, you are already tax-free. Bilis kumilos, di ba? At para sa mga kumikita ng higit sa 350,000, magkakaroon din sila ng bawas na humigit kumulang 15,000 sa kanilang taon ng buwis dahil sa pag-adjust ng base rates. So kung mapapansin nyo po, no, ang ganda ng ito yung isa sa epekto ng SONA. Tayo dito sa YouTube channel natin, palagi tayong nagdi-discuss ng mga positive effect, no, na ginagawa ng administration. Kasi kapag ang tao kausap mo palagi negatibo, puro ay ganito yan kasi puro reklamo, lumayas ka doon sa grupo na yon kasi ang buhay niyan magiging negatibo. So, pero kapag ang tao palaging positibo ang sinasabi sa'yo, definitely positive ang future mo. Okay? So, huwag kayong magsasama sa mga taong negatibo ang utak, yung mindset. Naku, wala kang mapapala sa mga yan. So tuloy tayo. Ano po ang sinasabi ng jurisprudence o yung mga decision po ng ating Korte Suprema na may kaugnayan dito sa ating pinapaliwanag? Bakit ba may kapangyarihan ng gobyerno nagbaguhin ang buwis natin? Alam mo, ito yung paboritong topic namin sa taxation law nung ako po yung nasa law school naman. Yung tinatawag namin lifeblood doctrine. Okay. Pag wala ka na daw maisagot sa bar exams pagdating sa taxation law, invoke mo palagi yung lifeblood doctrine at makakakuha ka ng puntos sa examination mo. Okay, sa mga kaso po ng Korte Suprema tulad po ng Commissioner of Internal Revenue versus Alge Incorporated, 1988 decision po to. Sinabi ng Korte Suprema na taxes are the lifeblood of the government. Kasi kung walang buwis, walang pondong pampatayo ng kalsada, ng ospital, o pampasweldo sa gobyerno. Wala na magbabantay na pulis, wala na magpapatay ng sunog ng mga bumbero, lahat yan mawawala. Kasi walang buwis, so dapat may buwis na ipinapataw. Kasi nga, according to the lifeblood doctrine sa taxation law. Okay? Pero yung pagpapataw po ng buwis na yan, that will be dependent on the ability to pay principal at inherent power of taxation. Siyempre, papatawan ka ng buwis in accordance doon sa ability mo and capacity to pay the tax. Okay, so punta tayo sa isang kaso. Doon po sa kaso ni Lutz versus Araneta, 1955 case to. No? At iba pang mga desisyon tungkol sa taxation. Binigyan din po ng Korte Suprema na ang Kongreso po, yung House at Senate,
ay may absolute na kapangyarihan kung sino ang bubuwisan at kung sino ang exempted o yung libre sa buwis. Maliwanag po yan sa kaso na yan. Puntahan natin yung konstitusyon. Nakasulat din yan doon. Hindi lang jurisprudence. According to Article 6, Section 28 ng 1987 Constitution, the rule of taxation shall be uniform. Uniform daw ang taxation and equitable. Okay? The Congress shall evolve a progressive system of taxation. So yung sistema po ng ating ng taxation ay progresibo. Depende yan sa ability to pay, yung capacity to pay mo. Depende yan kung magkano kinikita mo buwan-buwan. Ibig pong sabihin ng progressive taxation ay dapat mas mababa o kaya walang buwis ang mga mahihirap at maliliit ang kita. Samantalang mas malaki ang buwis ng mga milyonaryo at bilyonaryo. Okay? So kung mapapansin ninyo, yun ang ginagawa ng Pangulong Marcos Jr. ngayon. 350,000 yung below, huwag mong buwisan yan. Sinusunod niya ang ating saligang batas. So yung panukala ni Tito Soto ay pagsunod sa probisyong ito ng konstitusyon para maging makatarungan ang singilan. Di ba? Equitable. And just dapat ang pagpataw ng buwis sa mga manggagawa. Okay? So, ganito yan eh. Kumbaga sa love life. Love life na naman tayo. Tumutuwa na naman to may mga joke at may mga kadate, no? Dati po sa train law, kapag umabot sa 250,000 ang kita mo sa isang taon, sabi ng BIR, tayo na. Hindi sa antipolo tayo na. May commitment na tayo. Kukuha ko ng share sa puso't pitaka mo. So may tax ka na. So hindi pwedeng libre kasi sa train law 250,000 and above. Kukurot sa puso mo ang Internal Revenue Commissioner ng share para may pampasweldo sa gobyerno. Ngayon, sabi ni Tito Soto sa kanyang bill, no? At ayon sa utos ng Pangulong Marcos, no? Lumalaban sa inflation ng mga Pilipino. Huwag mo muna silang kulitin hanggat di umabot sa 350,000 ang kita nila. Give them the space to breathe. Di ba? Ang ganda ng ating proposed bill, ng bill na isinumite ni Tito Sen. Hindi ka lang mapapa-itbulaga, mapapa-wow ka sa bill ni Tito Soto. Okay? So, ang ganda ng nangyari pagkatapos ng SONA, dahil kapag ito ay tuluyang naipasa ng Kongreso at naging ganap na batas, o yung tinatawag na naging Republic Act na siya, mas malaking take-home pay ang maiuwi ni Mr. kay Mrs. na madadagdagan ng kanilang pang-shopping, pang-load sa Globe at sa Smart. Okay? So, ang ganda, ulitin ko, napakaganda ng mabilisang kilos ng ating Senado na pinangunahan ni Senator Tito Soto at hindi lang pang-itbulaga, pang-manggagawa pa itong si Tito Sen. At ito po ay kanyang mabilis na kinilusan ayon sa mandato ng ating Pangulo sa State of the Nation Address na huwag patawan ng buwis ang mga manggagawang kumikita lamang ng 350,000 per year o 29 pesos per month sapagkat para naman itong ating mga manggagawa ay makalaban sa inflasyon at patuloy na pagtaas ng ating mga bilihin. Okay? Hindi naman sila magkaroon ng para magkaroon sila ng konting ginhawa naman at madagdagan yung kanilang purchasing power. So, yan. At marami pa tayong ikukwento sa iyo sa inyo tungkol dito sa nangyari sa SONA. At lahat po ng positibo, lalo na po yung diniscuss natin kahapon. Panoorin niyo po yun. Yung tungkol doon sa Paksilica. Napakaganda pong programa yan. Although maraming kritiko na sumasalungat dito sa programa na propose yung Paksilica because this Paksilica, panoorin niyo po dito sa
sa nakaraang kong video kahapon, no? Yan po ay yung Paxilica po, hindi yung fax machine o yung fax na kung ano man yung fax na yan, no? Hindi yan hindi yan sabon or brand ng isang produkto. Yan po ay isang alyansa ng mga progresibong bansa, no, sa Asia Pacific. Kasali na din ng iba pang progresibong bansa sa labas ng Asia. Andiyan dyan ng South Korea, andiyan dyan ng Japan at iba pang mauunlad na bansa na talaga namang pinopromote talaga yung ganitong klaseng programa sa ilalim nitong Paxilica. At kapag ito po ay natuloy at tuluyan ng naipatupad, no, dyan sa New Clark City, abay magdadagsaan nga yung mga foreign investors. Definitely there will be a positive domino effect na kapag pumasok ang foreign investors, maglalagay ng mga negosyo about information technology at yung mga AI na yan, microchips, no, ay definitely it will generate employment opportunities for the Filipino people. Siyempre mga foreign investors yan, malaki magpasahod dyan. Natural, information technology yan, highly in demand jobs yung mga yan. So kapag yan ay nailagay dyan sa New Clark City, mapapansin ninyo, no, yung train, yung MRT o LRT ba tawag dyan, nung pumunta ako dyan sa sabay bandang Clark, sa Pampanga, sa Angeles, nakatayo na yung mga pundasyon talaga ng train, no, na magko-connect sa Manila, no, diyan sa kaduluduluhan ng LRT at MRT para mapabilis ang transportasyon in the event na talaga namang nagkatuluyan na itong Paxilica program na to. Dahilan na kahit sa Manila ka siguro nakatira, diyan ka magtatrabaho sa New Clark City, it will only take you a little less than 1 hour to travel from Angeles City to Manila because of the train na ginagawa ngayon diyan sa North Expressway, no, papuntang Angeles, papuntang Pampanga. Siguro abot pa yata ng Tarlac yan. So napakagandang programa, nakahanda lahat, no, ang mga convenience na ibibigay sa manggagawa na magkakaroon ng pagkakataon na magtrabaho sa mga foreign investors, foreign firms na papasok diyan sa ilalim ng Paxilica program. At siguro dahil din diyan ay magkakaroon ng additional collection of taxes doon sa mga magtatrabaho diyan. Siyempre, kung malalaki ang income diyan ng mga Filipino employees, no, pati na yung mga foreigners diyan, yung mga consultants, biruin niyo yung mga taxes that will be generated, no, from those employees na malalaki ang sweldo. So, yung libreng ito analysis ko lang na personal, yung nalibreng buwis ng gobyerno, no, dahil doon sa 350,000 exemption or 29,000 tax-free exemption ay mababawi dito sa mga employment that will be generated, no, from this Paxilica program. Pagod ka na ba sa na komplikado? Mga termino parang alien sa ulo. Huwag kang mag-alala,